Na-recover na Chinese military uniform na sa ni-raid na Pogo sa Porac, Pampanga. Posibleng hindi pang gyera kundi kasangkapan sa scam activities iyon ayon sa AFP. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kapar Paul Montibon. Kapar Paul. Iniwala ang Armed Forces of the Philippines na posibleng hindi para sa gyera o banta sa pananakop ng China sa Pilipinas ang na-recover na Chinese military uniforms sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, maaring props lamang ang nasabing Chinese military uniforms sa mga scamming activities ng naturang illegal Pogo at hindi para paghandaan ang posibleng paglusob ng mga ito sa bansa. Kaugnay rito, agad na pinawi ng AFP ang pangamba ng publiko sa posibleng pananakop ng mga Chino sa Pilipinas at sinabing nakahanda sila na protektahan ang mamamayan laban sa mga magtatangkang sirain at guluhin ang Estado. Patuloy rin ang pakipag-ugnayan ng AFP sa Presidential Anti-Organized Crime Commission sa gitna ng isinasagawa nitong investigasyon sa kaugnay sa nakuhang military uniform na inuugnay pa rin sa China. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kumahan. Nagpupulat po ng Tibon, ka-partner mo sa Balita at Serbia. Samantala, mga estudyante, dapat lamang pagbawalang gumamit ng smartphone at gadget sa klase ayon yan sa DepEd Manila. Ang detalye ng balitang yan mula kay Margot Gonzales or Margot. Bawal na ang mobile device at electronic gadget sa oras ng klase. Yan ay kung makakalusot o magiging batas ang panukalang inihain ni Senator Sherwin Gatchalian para dito. Sa ilalim ng Senate Bill No. 2706 o Electronic Gadget Free Schools Act, ang Department of Education o DepEd ay magbabalangkas ng mga pamantayang nagbabawal sa paggamit ng mobile devices at electronic gadgets sa loob ng mga paaralan sa oras ng klase. Saklaw ng ban ang mga mag-aaral sa kindergarten hanggang senior high school sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Ipagbabawal din sa mga guro ang paggamit ng mga mobile devices at electronic gadgets sa oras ng klase. Sa 2023 Global Education Monitoring Report, inirekomenda ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization ang mas mahigpit na regulasyon sa paggamit ng mobile phone sa klase. Lumabas sa report na 13% ng mga bansa sa mundo ang may mga batas na nagbabawal o naghihigpit sa paggamit ng mobile phones sa mga paaralan, habang 14% naman ang mga may pulisiya, estratehiya o mga pamantayan para sa parehong layunin. Sa ilalim ng panukala, papayagan lang ang gadgets sa ilang pagkakataon gaya kung may classroom presentation. Si Manila Schools Division Superintendent Rita Riedel, hindi gustong maisama ang mga guro sa ilalim ng ban. Malaking gamit daw kasi ito sa kanilang pagtuturo. Tiwala din daw sila, nagagamitin naman ng mga guro sa tama ang kanilang gadgets, kaya hindi na kailangan na pagbawal sila sa paggamit ng cellphone kahit na nasa klase mga ito. Pag nagfa-facilitate ka ng klase, I don't think makakaya mo pang mag-text, no, to yung unuseful or yung ibang gamit ng habang nagtuturo ka, I think it is the probability of is nil, no. Baka na YouTube, nanonood ng we can make them accountable for that, but not by banning the use of it. Sa mga mag-aaral, talagang makakatulong anya ang ban para makapag-concentrate ang mga bata at mas pag-iigihan ang pag-aaral. Masyado anya kasing dependent ang mga bata sa teknolohiya at nagagamit daw ito sa pandaraya. Alam mo yung creativity ng mga bata na sasalag kasi if they have that too much dependence on their smartphone. Alam mo naman yung copy-paste syndrome, at saka yung parang they think na nagiging kodiko, at saka yung, alam mo na yon, nasisira yung creativity ng mga bata. Parang nasanay sila ng, i-google mo, di ba? Yung hindi ba, yung higher, yung critical thinking ng mga bata is somehow affected because they can always just, di ba, kahit, hey Siri, di ba, yung mga ganun lang, no? Ayon dito, kahit wala pang panukalang batas, pinagpapawalan nila ang paggamit ng cellphone sa mga bata, pero hindi lang ito, striktong ipinatutupad. Kung may batas para dito, mas napapadalian niya ang ganitong uri ng polisiya. Ang ilang magulang, pabor sa ban, kasi daw matiyak ang seguridad ng kanilang mga anak na kapag may emergency at mangangailangan ng communication. Pagdating po sa school,
mas maganda po na wala munang gadgets para focus. Pero sana po merong kumbaga parang may mag-check lang from time to time. Kasi napakahalaga na ng communication ngayon eh. Parang ang hirap ng iwanan po nung kumbaga parang yung wala ng cellphones ngayon. Lalo na pag mga emergency cases. Pero mas pabor sana kung yung cellphone, bago gamitin, yung tapos na yung pag-aaral nila, klase nila. Pwede naman magamit sa bagay na wala nang ginagawa sa school. Pwede silang gumawa ng anumang bagay na hindi involved sa kanilang pinag-aaralan. Kasi alam mo kung bakit? Para makapokus sila sa kanilang pag-aaral. Ang ilang estudyante ay naman sa ban. Para po sa aming mga senior high student, yung strand po kasi namin is ICT. So which is na-related po kami sa computer. So para po sa amin, disagree po kami na iban po yung mga cellphone for our classes po. Kasi po mas nakakatulong po siya sa amin, kunyari may papagawa po sa amin, tapos wala po kami talagang idea. Hindi kami mag-get sa klase, makakatulong yung cellphone na parang mag-search ng knowledge. Kumbaga wala kami ka-idea sa topic. Pero kung may cellphone, madali namin malalaman yung lesson. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahan, Margaret Gonzalez, SMNN. Hakbang Maisog USA nagpahayag ng pagkondena sa ginawang paglusob sa KOJC compound. Ang detalye mula kay Kamar Carla Abellana. Kamar Carla! Naglabas ng pahayag ng pagkondena ang hakbang ng Maisog USA sa pangunguna ng Pangulo nito na si Attorney Arnedo Valera, isang international human rights lawyer sa ginawang paglusob sa KOJC compounds kamakailan. Anya, ang insidenteng ito ay maaring maging halimbawa ng lantarang paglabag ng saligang batas, partikular sa Bill of Rights at Principle of Proportionality. Ibig sabihin, sobra-sobra ang puwersang pinadala sa KOJC game si Pastor Apollo C. Quiboloy at 5 pang individual lang ang bibigyan ng arrest warrant. Matatanda ang maliban sa batalyon ng mga pulis na armado, ilang choppers din ang pumaligid sa compound. Sa Glory Mountain sa Tamayong naman, giniba pa ng mga pulis ang gate at sinaktan ng ilang misyonaryo. Sa ngayon, hindi pa nakikita si Pastor Apollo. Sa pinakahuling mensahe ng buting pastor sa publiko, inihayag ng buting pastor na nanganganib ang kanyang buhay at nais siyang patayin dahilan upang siya hindi magpakita sa publiko at proteksyonan ang kanyang sarili. Samantala, mga tao nagtipon-tipon sa Plaza Miranda upang magsagawa ng protesta laban sa Marcos administration kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Ang detalye mula kay Father Bal de Villagracia. Barbal. Nagtipon-tipon na mga tao sa Plaza Miranda sa tapat ng Quiapo Church sa Maynila upang magsagawa ng protesta. Kasabay ito sa pagdiriwang ng ika-166 na anibersaryo ng Independence Day sa Pilipinas. Ang nasabing grupo na nagtipon-tipon ay mula sa Marcos Alis Dyan Movement. Ito ang grupo na matapang na nagpapahayag ng kanilang mga hinaing at pagkadismaya sa kasalukuyang administrasyon. Ilan naman sa mga dumalo dito ay ang mga dating kadre na sina Peter K. Mutok at Jeffrey K. Eric Salis. Sa iba pang mga balita, AFP Officers Ladies Club nagandog ng kasiyahan sa mga dependent ng AFP Officers sa Araw ng Kalayaan. Alamin natin yan kay Kaparo Paul Montebal. Paul. Pinangunahan ng mga opisyal at miyembro ng AFP Officers Ladies Club Incorporated ang handog na kasiyahan sa mga dependent ng AFP Officers sa kauna-unahang Indoor Aqua Park sa Taguig City kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa bansa. Nagpasalamat naman ang mga magulang at mismong dependent ng AFP Officers sa mga aktibidad na ipinagkaloob ng grupo sa kanila gaya ng swimming, rock climbing, libreng pagkain at laruan para sa kanila. Ayon kay AFP OLCI Advisor Melody Browner, ito na ang ikatlong taon na programa ng kanilang grupo bilang pagbibigay pugay sa mga sakripisyong ginagawa ng mga opisyal at personal ng AFP habang ginagampanan nila ang kanilang tungkulin para sa bayan. Katuwang ng AFP ang iba pang misis na miyembro ng AFP OLCI mula sa iba't ibang major services gaya ng Philippine Navy, Philippine Air Force at Philippine Army. Naniniwala ang grupo na sa munting kasiyahan na ito ay mapapawi ang pag-aalala ng mga magigiting na opisyal at sundalo ng AFP habang malayo sila sa kanilang mga pamilya.
para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Nag-uulat Paul Montebon, ka-partner mo sa Balita at Serbisyo. At para sa uling detalye ng ating balitang national, mga otoridad na sangkot sa overkill na pagsisilbi ng warrant of arrest, posibleng kasuhan ng administratibo. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kamarahana Sancho. Kamarahana! Lang puwang ang kaharasan sa mga institusyon katulad ng paaralan. Ito ang brigandiin ng pamunuan ng Jose Maria College Foundation Incorporated. Ito ay kasunod na ginawa ng marahas na pagpasok ng kapulisan dito sa Davao City, na siyang headquarters ng Kingdom of Jesus Christ at kung saan matatagpuan ang paaralan. The JMCFI condemned the unnecessary police acts, especially that our institution is a separate entity, and at the same time, our institution is an academy. If there are actions, harassments that happen in our institution, then that could be a violation of a basic fundamental right to education. Binigyang diin ni Dr. Felix Chavez Jr., presidente ng JMCFI, na dapat ay nirespeto ng mga otoridad ang JMCFI sa isang paaralan na tinuturing ding Sanctuary of Peace. Ito ang sinabi ni Dr. Chavez matapos na nangyaring overkill na pagsisilbi sa warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Siquibloy. Ang JMCFI kasi na isang hiwalay na entity, pinasok din ng mga armadong otoridad. Ang mismong presensya ng mga kapulisan sa paaralan, kasabay ng ginawa nilang paghahalugog, may epekto sa mental health ng mga mag-aaral. Ang pagpapadala ng even if it happened during dawn, okay? But the impact may not be somehow felt in person. So the impact can be mental or psychological, because our students are loyal. If they can see that one in the social media that our school is actually being somehow attacked, okay, so that can create fear in their mind, and at the same time also it can induce stress, okay, and anxiety. Ngunit maituturi bang may nilabag ang mga otoridad na pasukin ang JMCFI para hanapin si Pastor Apollo Siquibloy? Para kay Dr. Chavez, bakit walang koordinasyong ginawa ang mga otoridad kung kasama ang JMCFI para hanapin si Pastor Apollo? First is, since JMC is a separate entity, there should be coordination also to the management of JMC. And we don't receive any papers or formal documents that there will be search in our institution. Kasi pumasok lang diretso sa JMC without any paper. For me, I am not aware that there is a notice of search. I don't have any documents of search. Since this is a separate entity, they should inform the management also. So with regard to possible violations committed by the police officers, we're looking at, for me personally, administrative liabilities, conduct unbecoming of a public officer, grave misconduct, because of the arbitrary, oppressive, and excessive use of force in the enforcement of the warrant. Na nagkukunwaring Kinestyon din ni Attorney Nolasco ang naging paraan ng otoridad para hanapin si Pastor Apollo. What the police officers implemented were warrants of arrest and not search warrants, and there is a stark distinction between the two. No? An arrest must precede the search. Here, it seems like they're searching to effect an arrest. So it is obvious that when they conducted simultaneous raids in 4 different locations, they were really not certain as to where the person or persons they were trying to arrest, where their locations are exactly are. Ngunit papaano maipapawalang
Paipapaliwanag sa mga batang walang muwang na ang mga pulis na inaasahan nilang poprotekta sa kanila ang siyang nagdulot ng takot sa kanila dahil sa insidente. Of course, they are here to serve and protect, okay? Because as what I have mentioned, education is a basic human right. And if that particular right is violated, of course, they might have discouragement, particularly to the agency who are doing this kind of acts. So that is why during the debriefing process, we have also to ensure that to them that this particular situation will not happen again. Samantala, kinagulat naman ang legal community ang nangyaring insidente sa compound ng Kingdom of Jesus Christ. Of course, no, on behalf of the legal community, we are also shocked beyond disbelief with the incident that had happened. Malaya ang bansa. Samantala, nagbigay naman ng katiyakan ang pamunuan ng JMCFI na tuloy ang operasyon ng paaralan sa kabila ng nangyaring insidente. Patuloy pa rin ang pagbabantay ng ating mga kasamahan dito sa Kingdom of Jesus Christ, members, full-time miracle workers dito sa compound ng Kingdom of Jesus. Hindi dahil nililinaw natin na kapartner Kyle sa mga manonood kasi lumalabas sa social media kaya daw matindi ang ginagawang pagbabantay ng mga miyembro dito ng Kingdom of Jesus Christ dahil nandito ang hinahanap ng mga otoridad si Pastor Apollo Siquibuloy. Hindi yun yung tanging dahilan para protektahan ito ng mga miyembro. Kaya nandito at nagkakaisa yung mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, full-time miracle workers dahil nais silang protektahan ang lugar na sagrado para sa kanila. Sagrado sa mga miyembro dahil dito sila nagsasamba, dito sila nakatira at dapat ito ay respetuhin ng alagad ng batas. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SMNI News. International News Blast. Ukraine umasa na dadalo ang Russia sa sagawing Peace Summit sa Switzerland. Alamin natin yan kay Kapar Margaret Percasio. Umaasa ang Ukraine na dadalo ang Russia sa magiging Global Peace Summit sa Switzerland ngayong weekend. Sa kabila ito ng unang pahayag ng Moscow na hindi sila interesado sa event kung kaya't hindi na lang ito inimbita ng Bern. Sa ngayon ay nasa 70 mula sa 160 bansa at international organizations na inimbitahan ang kumpirmadong dadalo sa summit. Mula dito, sinabi ng Ukraine na bukas sila sa anumang mungkahi para mahinto at makamit ang kapayapaan mula sa digmaan nito sa pagitan ng Russia. Ito si Margaret Percasio, ang inyong citizen correspondent, nag-uulat para sa Diyos at sa Pilipinas natin. Sports News Blast. Gemma Galanza at Tots Carlos kasama na sa Alas Pilipinas Pool. Alamin natin yan kay Kamar Justin Nazario. Kasama na sa Alas Pilipinas Pool sina Gemma Galanza at Tots Carlos ng Creamline Cool Smashers. Magugunit ang pawang nakapaglaro na ang dalawa para sa national team nang mapili ang Creamline bilang representative ng bansa sa 2022 AVC Challenge Cup. Ang dalawa ay nakailang awards na rin kung kaya't napatunayan na ang dekalibre nitong galing sa volleyball. Nauna namang nakalista bilang players ng Alas Pilipinas sina Carlos at Galanza para sana sa 2024 AVC Challenge Cup, subalit tumanggi ang dalawa para bigyang daan ang celebratory trip ng Creamline sa Spain. Samantala, inihayag na rin ni Alas head coach George De Brito na ninanais niyang masali sa Alas Pilipinas Pool sina Mars Alba at Madi Madayag ng Chocumucho, Ivy Lacsina, Alisa Sodomon, Bella Belen at marami pang iba. Ito si Justin Nazario, ang inyong citizen correspondent, nag-uulat para sa Diyos at sa Pilipinas natin. Showbiz News Blast. Toursked ang Lalis Australia or LAY sa Australia at New Zealand babaguhin. Alamin natin ang showbiz balitang yan mula kay Kapar Baldo Villagracia.
Babaguhin ng pop band na Lainey ang schedules ng kanilang upcoming A Beautiful Blur tour sa Australia at New Zealand. Ito'y dahil nasa recovery stage pa ang vocalist nila na si Paul Jason Klein mula sa isang vehicular accident. Maapektuhan din nito ang magiging tour date ng Lainey sa Pilipinas ngayong Oktubre. Huling bumisita ang Lainey sa bansa noong taong 2022 para sa kanilang 5-night show sa Mall of Asia Arena. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Valdivina Gracia, kapartner mo sa balita at serbisyo.